Chairmanship ng House Committee on Appropriations idineklarang bakante sa balik sesyon ng Kamara. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Department of the Interior and Local Government o DILG naniniwalang may grand conspiracy sa hanay ng Philippine National Police kasunod ng paghahain ng kaso laban sa 3 pulis bunsod ng umano'y pagtatanim ng ebidensya at mishandling ng nakumpiskang 900 kilos ng shabu noong October 2022. This is my personal opinion that there appears to be a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP. Pagtatabi ng droga mula sa mga drug operation, hindi kalakaran sa Philippine National Police. Record ma'am, kung may mga ganito pong mga illegal scheme, hindi po ito institutionalized sa buong organization. No chief PNP regardless of the present administration or the previous administration will allow yung mga ganitong illegal scheme. 16 billion pesos refund sa customers pinaghahandaan ng ihain ng Meralco sa Energy Regulatory Commission. Nasa 22 centavos per kilowatt hour na bawas singil sa kuryente, epektibo ngayong Enero. As we announce the good news for the month of January, gusto lang namin pong i-anunsyo sa ating mga customers na meron po tayong pagbaba na halos 22 centavos kada kilowatt hour. 2 patay, 20 sugatan sa aksidente sa Kalumpit, Bulacan. Galing po dito yung bus, mabilis, tapos may kasalubong na tricycle. Kasi traffic po rito, bali nag-counterflow po siya. Kaya nasa agip yung tricycle. Nagkasalubong po sila. Yun, nabangga, tapos naawi yung dalaglag dun. We have total of 22 patients po na dinala dito sa atin sa Bulacan Medical Center. 2 po doon sa 22 na katao po na dinala sa atin ay namatay. Ang isa po ay dead on arrival. Nag-resuscitate po tayo, nag-CPR po tayo doon, kaya lamang ay dumating siya dito na hindi na natin kayang agapan. Na-pronounce po namin siya as dead on arrival. Yung isa naman po ay dumating dito with severe head injury na kinakailangan matubuhan at i-revive din eventually. Nagawa naman po natin yung mga immediate management doon sa pasyente po ngayon. Sa kasalang palad po is hindi rin po kinaya ng pasyente. SUV driver na dumaan sa EDSA busway at nagpakilalang VIP escort, iimbestigahan kung talagang may koneksyon sa isang opisyal ayon sa DOTR. Sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Nandiyan yung VIP natin. Pinawala kami dito. Sino po? Sino po? Si Congresswoman. Congresswoman ano po? Paano? Bawal po tayo dito, sir, sa busway, sir. Agarang pag-alis ng monster ship sa karagatang sakop ng Pilipinas, ipinanawagan na ng pamahalaan sa China. The presence of the monster ship is clearly unacceptable. It is a provocative act. It is increasing tensions in the region. Korte Suprema naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO pabor sa petisyon ng 5 kumakandidato na dinisqualify ng COMELEC sa 2025 elections. The TROs prohibits COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court. Members Church of God International, UNTV at Davao Norte Police Provincial Office lumagda ng kasunduan para sa mas pinalakas na serbisyo publiko sa Davao del Norte. Talagang very high moral ang kapulisan and natutunan namin is talagang may mga kapwa-tao tayo na walang hindi nagsasawa na tumulong sa kapwa-tao. Alice Guo at iba pa pinasasampahan na ng money laundering charges ng Department of Justice. Yung mga operations nila sa loob, nahanap po natin na yung iba doon, scamming, kagaya ng love scam or investment scam or crypto scam. Yun po ay findings din po ng ating law enforcement agencies. No? And as a result, that's where they profited.
Yun po yung sinasabi ng resolution. Doon po sila nagkapera at ginamit po yung pera na yun para pambili po ng iba't ibang mga assets. PNP bumuo ng task force sa pag-aresto sa 29 na pulis na sangkot sa kaso ng 990 kilo shabu haul sa Maynila noong October 2022. Nag-utos po ang ating Chief PNP na i-account po itong mga involved na personnel at nag-create na rin po siya. Nag-utos na rin po siya ng creation po ng task force. Small-scale pogo sa isang private resort sa Silang, Cavite, sinalakay ng mga otoridad. 21 dayuhan arestado matapos mahuli sa aktong nagsasagawa ng online transaction. Ito yung mga foreigners na supposed to be wala na dito. Kasi nga, noong October 15, na-downgrade na yung mga visa nila from working visa, ginawang tourist visa. So, nakita nyo naman na nakaupo pa rin sila dyan sa mga computers nila. So, that's a violation of the condition of their stay dito sa ating bansa. That's in violation of our immigration laws. Members Church of God International volunteers kasamang namahagi ng libreng pagkain at iba pang essentials sa mga biktima ng Los Angeles fire. Just want to thank everyone for being together, helping everyone out, you know. Everyone's doing this by heart and that's what kind of makes me happy. Security guard sa viral video na nagtaboy, humablot sa sampagita vendor sa labas ng isang mall, maaaring matanggalan ng lisensya ayon sa Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA. Security agency ng Guardia humingi ng paumanhin. So far, based on our assessment, sa video lang po, makikita natin na may possible na violation po pagdating po sa yung conduct po ng security guard, yung decorum in the performance ng kanyang duty. So may mga violation po yan. Ilang pangunahing bilihin tataas ang presyo sa Pebrero ayon sa Department of Trade and Industry. Bigas naman na nagkakahalaga ng 38 pesos per kilo, ibebenta sa mga lokal na pamahalaan at relief agencies. The price increase is just very minimal actually. So wala tayong maging problema dyan. So kung puno ang warehouse namin, hindi kami makapagbili sa mga farmers sa maayos na presyo. So kailangan namin maibenta kaagad yan. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, mas may pag-asang sumulong sa 20th Congress ayon sa isang kongresista. We don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more, we could be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Israel at Hamas nagkasundo para sa isang ceasefire. US President Joe Biden at Donald Trump kapwa inangkin ang tagumpay ng Israel-Hamas ceasefire. At long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Sampaguita girl na itinaboy ng gwardiya sa isang mall, lehitimong estudyante at hindi miyembro ng sindikato ayon sa Mandaluyong Pulis. Gwardiya binibigyan ng hanggang Lunes para mag-report sa SOSIA. Administrative case, isasampa kung mabibigong magpakita. Lehitimo po na siya ay isang estudyante sa isang private school. Ang gulong foul play sa pagkamatay ng OFW na si Jenny Alvarado sa Kuwait, hindi isinasantabi ng Department of Migrant Workers. Allegation of foul play is always there. That's why we're conducting an autopsy. Rekomendasyong pagdedeklara ng food security emergency sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Mga hakbang upang patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte muling nireject ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But I don't think that now is the time to go through that. Tuloy yan. Tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi ba sabi nila? Pero gano'ng interesado kasi takot yata na... Gano'ng katagal? Baka naman 2027 na. Kaya mo sila, pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of
present dispensation. At hindi makatwirang pagkilos sa Taiwan at Pilipinas, dapat iwasan ng China ayon sa papasok na US administration. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines.